So guys, ang dami nagtatanong, may mangyayari ba bukas sa Senate Nako, yun na. dahil sa Monday? Okay. Parating may nangyayari sa Senate. And then, may usapan na po kami sa October 10. Yun ang abangan nyo po, October 10. Bakit nyo abangan? May usapan po kami, hindi po ako si Cheese. Ito naman Judicial and Bar Council, nahiya pa eh. Dapat pangalan na lang nitong si Boyeng Remulla linagay nyo dyan. Huwag na kayo nagsama na kung sino-sino pang pangalan dyan. Eh alam naman ho namin yan eh. Nakita na ho namin yung script na yan. So ibig sabihin, tama pala ang sinabi nitong si Amy Marcos. Sa tingin ho natin kung hindi nag-ingay itong si Amy Marcos, ngayong araw na to ombudsman na itong si Boyeng Remulla. Naku po, bakit ba gustong mag-ombudsman itong mama na to? At yung tipong, ito talaga dapat delikadesa ito, di ba? Meron kang kaso sa ombudsman, tapos sinampahan ka pa ng panibagong kaso sa ombudsman, pero pinagpipilitan mo pa rin na sarili mo na maging ombudsman. Yan ho talaga. Dapat ho talaga, itong si Tanga, dapat dito niya i-apply yung delikadesa. Interviewin mo itong si Bonjing para talagang magkakaalaman tayo. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ito na nga ho, pinakakinatatakutan ng ating mga kababayan na maging ombudsman itong si Boyeng Remulla. Kasi sinabi na ho nitong si Amy Marcos na kung sakaling maging ombudsman yung mama na yan, tatrabahuin niya itong si Vice President Sara Duterte. Lahat ng kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi nitong si Amy, maging siya daw ho, talagang tatrabahuin nitong si Boyeng kung sakaling maging ombudsman itong mama na to. Anong nangyari doon sa opposition nitong si Senator Rodante Marcoleta? Ba't parang, sino bang miyembro ng JBC na yan? Ba't parang ang dating parang utusan ni Marcos Jr. yung Integrated Bar of the Philippines na yan? Alam nyo nang ang daming problema ng mama, talagang isinama nyo pa sa shortlist. Anak ng toko, ito ho talagang bansa na to, hindi aasenso to kahit kailan. Mantangin nyo, nagsusumigaw na, pati sa social media. Yan si Boyeng Remulla, ayaw nilang maging ombudsman dahil nga naman napakabayas at kakasangkapanin lamang nila yung ombudsman na yan para mailihis itong si Marcos Jr. sa mga posibleng kaharapin niyang problema sa mga susunod na panahon. At the same time, mabigyan ng problema lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanila ngayong mga panahon na to. Hindi na ho kasi gagana yung impeachment laban dito kay VP Sara. Kailangan ng idaan sa santong paspasan. At ano yung santong paspasan na yan? Kasuhan siya dyan sa ombudsman. Ito na ho mga kababayan, panoorin ho natin tong ambush interview na to ni Boyeng. Malungkot tayo dahil is probably one of the best investigators in the country. Oh. Kaya impressive ang body of work na talaga. From the very beginning until now, when he was still like in the PAOK TF and now here, he has a very impressive body of work. It's ano it's niya, also a loss kababayan niya, if you think taga-Cavite about it. silang parehas. Kaya pagka sinabi nitong si Bonjing, Bonjing ka ba? Bonjing ka ng Boyeng na Ping, daling ko muna sa DOJ to pagbalik namin, merong supplemental affidavit to. Yung tipong kahit ganun ng galawan dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ito, ang tatanungin natin, itong si Boyeng Remulla, ayaw niya matanggal yan si Ping Lacson. Kasi malay ba natin, yung susunod na tawag dito, chairperson ng Blue Ribbon Committee, hindi niya na magawa yung mga kabalbalang ginagawa niya ngayong mga panahon na to. Pagkatapos naglahad ng testimonya dyan sa committee, maya-maya, huhugutin niya at dadalhin niya sa kanyang opisina. Pagdating nila sa Senado, meron ng supplemental affidavit. Eto mga kababayan, ito na ho, talagang kitang-kita. Parang alam niyo mga batang magpupunta sa Jollibee? Yan ang mukha ng mga batang magpupunta sa Jollibee, di ba? Mukha pa lang ni Boyeng, alam na ho natin na masaya siya sa naging resulta, sa naging shortlist ng Judicial and Bar Council. Masaya ho siya dahil napasama ang pangalan niya dito sa shortlist na to. Ano ho yan meron hong pitong pangalan na isusumite dito kay Marcos Jr. para pagpilian ng susunod na ombudsman. Ngayon, alam naman ho natin, napakagarapal nitong si Marcos Jr. Naturalmente, ika nga,
automatic. Ika nga, Boying Remulla na yan, di ba? Ito, interview niya. Okay? Reaction, sir? Well, I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow. Kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin how it goes. Sir, update po sa... I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Okay? Sir, update po sa... Ganda ng ngiti nitong si Boying. Ang sabi niya siguro kahit papaano may pag-asa pa. Pwede pang matrabaho itong si Sara. Yun lang. Lahat ng ginagawa ho nilang pagmamaniobra ngayong mga panahon na to sa ayaw sa gusto nila, babagsak tayo. Dito kay Vice President Sara Duterte. Yang pagmamaniobra dyan sa impeachment, hindi gumana. Yang pagmamaniobra sa ombudsman bid nitong si Boying Remulla, napagana nila. Ngayon, tingnan ho natin mga kababayan. Kaya ngayong mga panahon na to, yung mga kaalyado nitong si Vice President Sara Duterte, kailangan umaksyon na ho kayo. Dahil yung mga nasa administrasyon, araw-gabi ho nila kayong pinagpaplanuhan. Para sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga ano kayo, dating para kayo mga sitting duck sa kanila. Hindi ho sila natutulog, hindi ho sila nagpapahinga sa pagpaplano kung paano pababagsakin yung mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi sila natutulog at nagpapahinga para nga mapagplanuhan at hindi na mabigyan ng pagkakataon nitong si Vice President Sara Duterte na maging presidente sa 2028. Yan ang game plan. Wala ho silang pakialam yung yung kung ano magiging direksyon ng Pilipinas. Walang ganun. Hindi kasama yun sa bayad nila. Sasabihin na, hindi nyo naman kami binayaran para gawin yun eh. Binayaran nyo kami para sakmalin itong kapangyarihan na to at pabagsakin ang aming mga kalaban sa politika. Literal. Para maging maasensado Pilipinas. Anak ng toko, sunog, lindol. I mean, yan ay mga mga kung tawagin nila yan mga natural disaster, di ba? Yung sunog hindi, aksidente yun, no, baka talagang merong magsisiga, di ba? Pero yung lindol, mga natural disaster yan, nakita ho natin. Pero nakita din ho natin kasabay ng paglapag nito mga natural disaster na to, nakita rin ho natin kung paano atake ng administrasyon itong mga ganitong klaseng problema. At base sa ating nakita, hindi ho sulit ang bayad ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, dahil nga naman na nandyan na sila, wala lang naman silang gagawin, might as well na pabagsakin na lang lahat ng kalaban nila sa politika. Dito tayo, ayan, no, ito gusto ni Ping Lacson pagbigyan natin si Ping. Pagbigyan natin si Ping. Bigay, tayo naman nung kasi dito sa PH Update, bigay ano tayo kaya nga kung anong gusto mangyari, pagbigyan natin sila. Di ba Ping, ito yung ito yung sinasabi mo, lahat ng mga senador may insertion. Anak ng toko, buti pa yung mga senador na may insertion, binabalita natin. Binabalita natin. Ika nga nabubulat-lat sa social media at mainstream media. Pero yung mga congressman, wapakels itong si Ping Lacson. Ito, ang dahilan ng galit ng mga senador dito kay Ping Lacson. Ito, sino ba ang pinakamalaki? Madam. Sabi ko na nga ba maraming dapat ipaliwanag tong aling na to. Yang si Aling Grace po. Meron ho siyang 11.4 billion insertion. Palakpakan! At sinundan ho siya nitong si Francis Tolentino na merong 6.3 billion insertion. Palakpakan. At sinundan naman ho siya nitong si Amy Marcos na merong 5.9 billion insertion. At sinundan naman ho siya nitong si Rapi Tulfo, si Rapi Tulfo in action na merong 5.9 billion insertion sa 2025 budget. Palakpakan. At ang pinakatahimik sa Senado, sinundan ho siya nitong si Lito Lapid, si El Caballo, 4.7 billion insertion sa 2025 budget. Palakpakan.
At sinundan naman ho siya nitong si Senator Cynthia Villar na merong 4.3 billion insertion. Palakpakan. Diba? Ganyan lang naman ho yan mga kababayan. Oh. Sino sumunod? Bilisan na ho natin. Nancy Binay, merong 4.1 billion insertion. Pia Cayetano, merong 4.1 billion insertion. Itong si JV Arcito, merong 3.8 billion insertion. Kiko Pangilinan, 3.7. Oh, nasaan na si Kiko? Oy, Coco Pimentel, anong nangyari dito? Kala ko ba naman galit na galit kay BP Sara, meron pala kayong ganito. O Wingat Chalian, meron ho siyang 3.756 billion insertion. At sinundan ho siya nitong si Senator Christopher Bongo. At sinundan ho siya nitong si Senator Mark Villar na merong 3.6 billion insertion. At ang ating pinakapaboritong senador sa balat ng kasaysayan ng mundo si Risa Ontiveros. Meron ho siyang 3.036 billion budget insertion sa 2025 budget. Yan. Immaculate insertion. Akala ko nung unang basa ko, Immaculate Conception eh. Immaculate insertion, yan si Risa Ontiveros. At sinundan ho siya nitong si Juan Miguel Zubiri na merong 2.095 billion insertion sa 2025 budget. Palakpakan. At yan ho mga kababayan ang tinutukoy nitong si Senator Ping Lacson ng mga senador na merong budget insertion sa 2025. Merong insertion sa budget ng 2025. Ayan ho sila mga kababayan. Hindi ko tatanggalin yan dyan, syempre. Kasi yan ang trip ni Ping Lacson eh. O para sa mga senador, di ho ba kayo magpapasalamat kay Ping Lacson? Huwag niyong palitan niya si Soto. Ang plano kasi nila, kayo ang mag-isa. Kayo ang matusta. Kaya naman, yan ang gusto nilang mangyari. Tustahin kayo. Kayo ang palit ulo. Imbis na pinag-uusapan si Zaldico at itong si Martin Romualdez, kayo, ipagpalagay na natin yung mga insertion nyo na yan. Napunta lahat sa maayos. O merong ilang palsipikado. Yung kay Risa, puro sa palsipikado. Ngayon, nabahira niya mga insertion na yan dahil kay Chairman of the Metro Manila League of Mayors, San Juan City Mayor Francis Zamora. Importante, masaya na si Boying, di ba? Ito tayo kay Bangag. Pakinggan mo natin ang kanyang speech. Mayor Emmy Calixto Rubiano of Pasay City. At palagay ko yung program ninyo nagkakamali dahil nakalagay doon akong guest of honor. Hindi po akong guest of honor dito. Ang guest of honor dito, kayong mga guro na nagsasakripisyo araw-araw. At Bangag kayo talaga. na tinitiyak na ang kinabukasan, hindi lamang ng ating mga kabataan, kundi ang ating bansa, ay magiging mas maliwanag, mas maganda sa darating na panahon. Ang ating mga hardworking teachers from Regions 1, 2, 3, 4, 5, and CAR na nandito ngayon. National Teachers Day. Happy National Teachers Day to you all. Our partners in the private sector, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good day to you all. In every classroom across the Philippines, from the busiest city to the furthest, most isolated barrio, teachers impart far more than just knowledge. You shape lives. You mold values. And in return, you learn patience, courage, and hope from the very children that you guide. The truth is not distant to me. My wife, First Lady Lisa, has been teaching in law school for more than 2 decades now. My own mother, before she even finished college, was already spending her time as a high school teacher when she was still in Tacloban. And also, my grandmother, Doña Josefa Edelin Marcos, also devoted herself to the classroom, guiding young minds with the same grace, compassion, and I will add, stricto rin. Kagaya kayong mga guro, mga maestra, stricto rin. Stricto magnakaw. Dapat kumpleto bilang.
Pagkagulang magwawala, ganon. Hindi, tatanong lang. Striktong magnakaw sino? Si Imelda Marcos? Striktong magnakaw. Tanong lang. Huwag naman masamayin, huwag naman kayo magalit. O si Lisa, strikto ding magnakaw. Hindi, nagtatanong lang ako, di ko pinaparatangan ha. Magnakaw ng tiwala ng sambayan ng Pilipino. Magnakaw ng pagkakataon, panahon, oras, di ba? Yun ang ninakaw ho nila eh. 3 taon, walang nangyari sa Pilipinas. Yun ang ninakaw ng pamilya na to. Ang walang niya kayo. Yung lola ko. But this is Pag that nanakaw din. kind of Walang niya kayo, determination Kala to mo, make our children better Bangag ka talaga. and well-trained that now is a quality that is imparted to all our teachers and to which we are very, very respectful, grateful, and appreciative. Because from these experiences, one lesson is clear. Teaching is a partnership between teachers and learners, between generations, between those who dream and those who make dreams possible. And it is in this collaboration that the strength of our nation is built. Today, as we celebrate National Teachers' Day for 2025, we honor not just what you have given, but also what you have gained. The wisdom that comes from walking hand in hand with the young people of our country who will one day carry the nation forward. To recognize such service, we launched the Department of Education Heroes to honor teachers, parents, and education partners who have transformed the lives of our students. Halimbawa, si Teacher Marivic Villacampa ng Bulihan Integrated National High School ng Cavite. Sa kabila ng kanyang laban kontra sa kanser, araw-araw pa rin siyang pumapasok sa eskwela upang gabayan ang kanyang mga mag-aaral tungo sa tamang landas. Gayon din, si Teacher Mary Jane Riodica ng Laguna sa kanyang inilunsad na Louisiana Alternative Livelihood and Advancement Project, nagsasagawa siya ng training sa baking, meat processing, paghahabi ng pandan, paggawa ng kandila. Eto, dito ho tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Alis na ho tayo dyan kay Marcos Jr. Bangag yan eh. Dito na lang ho tayo kay Sen Alan. Sigurado hindi bangag yan. Malapit ho yan sa Panginoon. Palakpakan ho natin itong si Sen Alan. Tayo ay isang ayon dun sa gustong mangyari nitong si Sen Alan na lahat mag-resign tapos mag-snap election tayo. Kinontra ho siya ng mga may ayaw kasi nakikinabang sila sa kasalukuyang administrasyon. Kasi kung kayo gusto nyo maayos, sang-ayon kayo dyan. Mawala lang si Marcos Jr. bilang presidente, masaya na ho tayo. Paano PH pagka pumalit itong si Martin Romualdez? Anak ng toko ayoko na sa earth. Ito, sinalan tayo. Sinalan. Araw sa inyo. Mga kababayan natin nasa Kingdom of Saudi Arabia, nasa Brunei, nasa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait. Ito, si Tong TV Vlog, nasa Kingdom of Saudi Arabia. So, assalamualaikum sa mga kapatid natin, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Of course, bago mag 12 o'clock sa World Teachers Day, gusto ko lang acknowledge lahat po ng teachers. Lahat po tayo ay produkto ng sino man naging teachers natin. Yung professional teachers, ibig sabihin po yung sa kindergarten, sa elementary, high school, yung mga nag-college, yung mga nag-TESDA or technical education. But syempre din po, yung iba naging teacher nila, yung pare, yung imam, yung pastor, ministro nila, naging teacher nila, kuya o ate nila. So kami, produkto din po kami ng mga teachers kasi ang aking pong lola, si Juliana Cabrera Luna, ay isa pong public school teacher her whole life. Ang aking pong mother, si Sandra or Sandy Shram Cayetano, ay isa naman pong school directress, art teacher. May master's degree po siya sa pagtuturo at siya po ay teacher din po. Mocha Uson, how are you, Mocha? Magandang gabi. Happy weekend sa inyo. Rosita Cangrejo, Aida, yan. So guys, ang dami nagtatanong, may mangyayari ba bukas sa Senate? Nako, yan na. Dahil sa Monday, okay.
parating may nangyayari sa Senate. Pero bukas po, kung tinatanong niyo yung sesyon, wala po kaming sesyon. Kaya maraming medyo natatawa ko yung mga grupo na ayaw sa atin, sa grupo natin. Panay post, be alert, pigilan natin, mag-ano tayo dito. Kaya sa Monday, may balak po sila. Wala po kaming sesyon, naka-adjourn po kami hanggang October 10. And then, may usapan na po kami sa October 10. Yun ang abangan nyo po, October 10. Bakit nyo abangan? May usapan po kami, hindi po ako si Cheese. Lilinawin ko, ayan, si Mocha nakikinig. Almost 1,000 na tayong nakikinig. Ayan, Mila Vinegro. Brother Romel, nasa Kingdom of Saudi Arabia, God bless you. Thank you po sa covering us with prayer. So, I was in the middle of saying sa October 10, doon kami may sesyon. At may usapan na kami ni Senator Cheese. Si Senator Cheese ang usapan Nako. namin, hindi ako. So, lilinawin ko ha. Lilinawin ko. Ang usapan namin si Senator Cheese ang magse-celebrate ng kanyang birthday sa October 10. Kasi birthday niya October 10. Ako po end of the month pa. Kayo naman kasi ang dami niyong iniisip eh. Sunday, Kalma family lang. time sa community niyo. O, pati asawa ko po to napaal. Akala niya may ina-announce ako. Teka. Ano ba yan, PH? Ang likot mo sa makinarya. Ulitin natin yung sinabi ni Sen Alan ha. Wag ko kayong masyadong maalarma, lalo na yung mga nasa kabilang parlor ha. Ulitin mo natin. Game. Usapan namin si Senator Cheese ang magse-celebrate ng kanyang birthday sa October 10. Kasi birthday niya October 10. Ako po end of the month pa. Kayo naman kasi ang dami niyong iniisip eh. Yan. Sunday, family time sa Yan. community niyo. O, pati asawa ko po to napaal. Akala niya may ina-announce ako. Hindi po. Yun Nako. nga sinasabi ko na steady lang po. Whatever will be, will be. Let's walk by faith and not by sight. Diba? So yes, grabe po ang fear, ang anger, confusion, pero grabe din po ang pagmamahal. So, ano ba yung hierarchy sa Bible? Sen, Alan, kami dito sa PH Update, mahal na mahal ho namin kayo. Diba? Ano ho kami, matagal na ho nating sinusundan niya si Sen Alan. Since nung nangampanya siya, tinawag pa ngang Boy 10K. Pero kahit na ang daming hate sa kanya nung naupo siya, tayo ay nanatili nga na sumusuporta sa kanya. Kasi meron hong dahilan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bakit niya ginawang Vice President yang si Senator Alan Peter Cayetano. Period. Tuloy natin. Una, mahalin ng Diyos. So lahat tayo, kapwa-tao, lahat tayo creation ng Panginoon. Anuman religion natin, anuman edad natin, anuman ang political color natin. Di ba? So una, mahalin natin Diyos. Pangalawa, sabi ng Diyos, kung paano tayo mahalin natin yung isa't isa. So, hirap po, mahirap. Pag nagbabash sa'yo, paano mo mamahalin yun? Pero yun ang utos ng Diyos. Di ba? So, especially po, pagka may weekend, may time off, let's talk, let's have a conversation. Actually, yun ang topic ko ngayon. So, but tapusin muna natin ha. Let's praise God for weekends. Let's praise God for family. Praise God sa lahat ng mga churches, di ba? Sa mga lahat ng mga gawain. Of course, let's praise God sa lahat ng tumutulong po sa Masbate, sa parts po ng Mindoro, parts po ng Samar. Of course po, yung mga kababayan natin na tulong ng tulong sa Cebu. Shout out po sa lahat ng mga rescue, mga doktor po, mga nasa medical profession na nagtabang o nagtulong-tulong, di ba? So, yes, totoo po na, in action ang politika, but napakarami din nangangailangan. May malaking sunog. Nabasa ko a few days ago sa Davao and then sa CDO. So, there's so much we can do to help each other. Having said that, we have to multitask, di ba? So, marami tayong pag-uusapan this week, pero wag nyo na abangan yung may mangyayari. Basta't ipag-pray nyo parate, simple lang. Lord, put us where you want us. And make sure we do what you want us to do. Diba? Tingnan niyo po yung buhay ni Moses. 40 years, nasa palasyo po siya. Ano po siya? Tinitignan pa na pwedeng maging Pharaoh. Ang Pharaoh nun, hindi pa ruler, dino-Diyos. Of course, hindi tunay na Diyos, pero dino-Diyos. After that, 40 years siya nasa desert.
Ma-imagine po ba yan, 40 years ka na sa palasyo and then 40 years, tupa ang kausap mo doon sa desert. Pero yung pala hinahanda siya ng Panginoon. Pero hindi para bumalik sa palasyo at maging occupant ng palasyo. Kung hindi, para kausapin ang Pharaoh at sabihin, let my people go. Then he had to lead his people. Yan, 40, 40, 40. So, yes, lahat po tayo may ambisyon, lahat po tayo may vision, lahat po tayo may malasakit, lahat po tayo gustong lumaban, especially this time na talagang kailangan magka-tipping point, kailangan magka-turning point, kailangan may Turning point point. of preference, at kailangan talaga may pagbabago. Thank you po sa mga nanonood from Sulu. Yan. Stephanie Chan. Anong tanong niya? Anong? Cram. Good evening sa'yo. Sharon Rose. Pete Valdez. Yan. Sorry guys, mabilis mag-scroll. Hindi ko nababasa lahat. Liz Holmes, maayong gabi sa kaninyong tanan. Kamusta po ang mga taga Davao? Ayan. So, okay. Maraming totoo, maraming hindi eh. Tignan nyo po yung sa proposal ko lang po na sabi ko, please consider. So, kumbaga sa mga nagmi-meeting, lahat naghahanap ng solusyon. So, minsan, guys, pag-isipan nyo to. Ang dami ng dagdag bawas eh. May dami nagte-text, nagko-comment, sabi gano'n. Pag nag-resign ng lahat, paano yon? Hindi na kayo accountable. Wow, ang layo naman nun. Yung ngayon nga pag nag-attend ng hearing Yan. at napagbintangan, sabi may conflict of interest at baka gamitin mo Oh, ayan na mga kababayan ha, ipapaliwanag na nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. posisyon mo. Di pag nag-resign, wala nang posisyon na pwedeng gamitin at definitely, pwede mo pa rin i-hold accountable. So, ang topic ko tonight is honest conversations. So, kasi kanina po, nakiramay ako doon sa mahal naming congressman ng 1st District, si Ading Cruz, kasi po, nauna na yung kapatid niya. Malapit po sa amin yung kapatid niya na yon. It's a long story, no? But, yung kapatid na yon ay blessing talaga sa kanilang pamilya. May kapansanan po siya eh. Tapos, nung bata yon sinabi nga na usually hanggang 21 years old lang. Pero pag lumampas, so umabot siya ng 60 years old at yun ay talagang very close dun sa mga close sa pamilya na yon. Ako 1984 ko pa sila kilala. At yung kapatid niya na yon, kahit may kapansanan, pag nakikita, niyayakap ako noon. So kanina, humabol ako dun sa libing, dun sa same Garden of Memories, kung saan yung puntod ng aking ama. Tapos yung aking uncle, so dun sa nakakakilala sa akin na Peter or Alan Peter. Kaya po kami Peter dahil Pedro po lolo ko. Pedro Santiago Cayetano. So ang usapan ng tatay ko at mga kapatid niya, lahat ng firstborn na lalaki sa pamilya ay may Peter or Pedro. That's why may pinsan ako sa US, Peter James. May pinsan ako sa San Francisco, Pedro yon, pero Jojo ang palayaw. Yung uncle ko po, yun ang junior, Peter. So nakita ko po yung post ng anak niya naman si Peter Alan, na happy birthday dad. Kaya pagdaan ko kanina, yun nga, nakita ko October 2. So naalala ko tuloy yung turo ng dad ko. So minsan kasi nung pinapagalitan niya ako, sabi niya, anak, kahit gaano kasama, kahit anong kasalanan, kahit anong problema, kausapin mo ako, pero never ka magsisinungaling sa akin. So ibabalik ko po sa atin lahat yon. Di ba tayo pwede mag-discuss sa ating national issues sa hinaharap ng ating bansa? But wag tayo magdagdag bawas, wag natin baliin o wag tayo magsinungaling. Kasi hindi tayo magkakaintindihan. Ba't pa tayo nag-uusap-usap, di ba? So katulad dito sa vlog na to, everyone's welcome here. You disagree, you post it, you strongly disagree, no problem. Pero babaliin mo yung sinabi namin o babaliin ko yung sinabi nyo, hindi talaga magkakaunawaan. So sabihin nyo, hindi kasi dami nilang follower. So kailangan nilang yung suporta ng followers nila. Ang ipaglaban natin, katwiran, katotohanan. Hindi yung babaluktutin. So yun, sabi nila, paano naman magkakaroon ng snap election? Papabayaan ba natin na mag-resign yung mga yan at wala nang pananagutan? Mas madaling ang
panagutin ang lahat kapag ka may clean slate na lahat yung nandyan ay weren't there the last 3 or 6 years, di ba? So, Yan, hindi correct. naman yun yung topic ko ngayon, but yung topic ko nga po, di ba? Whether we talk about religion, whether we talk about biblical principles, or yun nga, conversation lang namin mag-ama. Yung marami po akong prinsipyo, kung ano man basis yan, whether yan ay code of ethics, whether yan ay personal code, whether yan ay military code, whether yan ay ethics ng isang abogado or biblical principles, marami niyan, syempre, sa pagkabata, natutunan ko sa aking ama. At yun yung sinabi niya sa akin, di ba? Never fear going to me. Pero wag ka magsisinungaling sa akin. Wag ka magsisinungaling. So, yun lang naman po, di ba? Can we not have a conversation na hindi tayo magsisinungaling to each other? So, kaya nga kita nyo po nung ngayon, yung latest na senador na sinabing may insertion, tapos nilabas na lahat. Kasi nga, halimbawa, yung mga supporters niya, nung sinabi ni Senator Ping, halos lahat, meron, nilabas ka agad. Eto yung wala. Yung kasi sinusuportahan nila yun eh. Hindi nila siguro tinanong kung meron o wala. But eto yung ano. Tapos, lahat ng insertion, lahat ng amendment o lahat ng nilagay, masama. Okay. Nung lumabas, hindi totoo yan. Nung lumabas na meron talagang amenda, ay sandali lang, hindi insertion yan, amendment yan. At hindi naman masama ang amendment, ang masama insertion. Eh nung nalaman pareho lang yon, ang masama yung ghost, o masama yung corruption, pero yung pinaglaban mo na may project, iba na naman yung stand. So yun po sinasabi ko, hindi pwedeng moving target ang truth. Ang totoo para kay Alan ay dapat totoo para kay Maria, totoo para kay Pedro, totoo para kay Ferdinand, totoo para kay Sarah, totoo para sa lahat ng Pilipino, para isa lang ang basis ng ating pinag-uusapan, 'di ba? Hindi naman pwede pong pagka dito sa idol ko, ano yan, pwede. Pag dito sa iba, hindi, 'di ba? So kaya tayo po hindi ang dami po nating kailangan rewind. Ano po sinabi ko sa inyo sa umpisa ng ating talakayan tungkol dyan sa flood control at corruption? Sabi ko, dahil bilyon-bilyon to, trillion nga eh. Billion, tens of billions, hundreds of billions. Guguluhin to. Guguluhin yung usapan. 'Di ba? Yung simple gagawing komplikado. Paka-simple yan eh. Kunin nyo muna yung pinaka-guilty eh. Hiwalay nyo muna sa 1 trillion pesos the last 3 years. Unahin muna natin ano dyan ang ghost at hindi. Simple lang naman malaman yung ghost eh. Yung ghost, wala talagang ginawa pero bayad na. Yun lang yun. Di ba? Yun yung ghost. Iba yung substandard, iba po yung dinaya, iba yung hindi completed, iba yung nilipat. So lahat yun you can deal with it. Pero pag inuna mo yung pinaka-guilty, madaling masunod yon. Pero kapag ginulo mo, gugulo. At meron po talagang gustong guluhin yan, di ba? So, let me go back to it, di ba? Ano ba mga naging topics natin over the weeks, over the months? Success, i-define natin success. Identity, define natin identity, who we are as a person, di ba? As a community, as a nation. Pinag-usapan po natin stress, pinag-usapan natin rest, di ba? Lahat yan. Pero guys, makakapag-usap ba tayo if we're not going to be truthful with each other? Di ba? So, lalo po kung yung discussion ay national issues. Di ba? Ayan, sabi, kahit demonyo at work din po sa exposures. Okay. So, I don't know exactly what, but meron verse yan in that even the devil can quote the Bible. Totoo din naman po yun. Pero hindi ibig sabihin, pag nag-quote, devil o hindi. Ang titignan po natin, yung intention at kung may katotohanan o hindi. Di ba? Kaya nga sabi nila na dati na parang halimbawa kung may nagnakaw, yung sasabihin ba niya totoo o hindi? Eh syempre magnanakaw, kung tatanungin tungkol sa nakaw niya, malamang hindi. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng sasabihin niya hindi totoo. That's why nga po, may science nung cross-examination at saka nung batas, di ba? So yun po yung ating tinitignan, di ba? So kung makikita nyo po,
sa 1 trillion po na budget, flood control pa lang yon in the last 3 years. So in the last 3 years, mga 3 trillion sa infrastructure, DPWH pa lang yon. Meron pa tayong BIR, may customs, meron pong sa Department of Health, sabi ni Mayor Magalong, may tinitingnan din po kami dyan. Hindi po natin dapat lahatin eh. Kasi, di ba, hindi natin na sinasabing lahat ng sa costo, lahat ng sa BIR. Minsan naawa ko doon sa mga yung sa airport, di ba, pagka nandun sa immigration, kasi pag may issue, minsan nalalahat. Nung nasa DFA ako, we work closely with them for many, many issues, national security, sa mga foreigners, yung human trafficking. So there's a lot of good people, di ba, whether that's customs o ganyan. Kaya lang nga, pagka hindi na-expose ka agad, gumugulo. So that's what I'm saying. We have to have an honest and to goodness conversation with everyone. Those who joined us lang ngayon, yung tinatanong pa, may mangyayari ba bukas? Wala po kaming session bukas kasi po Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dito kay Senator Alan Peter Cayetano. As always, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.